pera, dangal, at anak. Lahat kinuha sa akin sa isang iglap. Habang nagpapakamatay ako sa pagtatrabaho, ang asawa ko ay nagpapakasasa sa piling ng iba, gamit ang perang pambuhay sana sa anak naming nag-aagaw buhay. Pero tandaan niyo ito, ang bawat luhang pumatak sa putikan ay magiging lason na uubos sa inyong lahat. Sino nga ba ang tunay na talunan sa huli? Wala na si Dante, Soraya. Huwag mo nang hintayin ang wala. At higit sa lahat, huwag mo nang asahan ang perang kinuha niya dahil karapatan niya iyon bilang anak ko. Ang mga salitang iyon ni Doña Amalia ay parang isang matalim na labaha na humiwas sa gitna ng maingay at mainit na lobby ng ospital. Sa mga sandaling iyon, nakatayo si Soraya habang yakap-yakap ang isang kalawanging lata ng biskwit, isang lata na naglalaman ng lahat ng kanyang pag-asa. Sa loob ng 3 linggong halos walang tulog, 500 uniporme ang tinahi niya sa ilalim ng aandap-andap na ilaw ng kanilang barong-barong. Ang kanyang mga kasukasuan ay namaga at ang dulo ng kanyang mga daliri ay tila wala ng pakiramdam dahil sa paulit-ulit na tusok ng karayom. Bawat piso, bawat sentimong pinaghirapan niya ay narito, nakatago sa latang ito, nakalaan para sa depositong kailangan para sa operasyon sa puso ng kanyang 4 na taong gulang na anak na si Tala. Dahan-dahang lumapit si Doña Amalia, ang bawat hakbang ng kanyang mamahaling sapatos ay tila tumatapak sa mismong dignidad ni Soraya. Kinuha ng matanda ang isang makapal na sobre at walang pakundangan itong isinampal sa mukha ng manugang bago ito bumagsak sa maruming sahig. Basahin mo yan. Iyan ang ebidensya na nilinis na ni Dante ang bank account nyo. Wala na siyang balak bumalik sa isang tagatondo na gaya mo. Isang pabigat. Isang malas sa pamilya Santos. At dahil asawa ka pa rin niya sa papel, ikaw ang sasagot sa lahat ng utang na iniwan niya sa kumpanya. Huwag kang iiyak-iyak sa harap ko dahil hindi mababayaran ng luha mo ang kahihiyang idinulot mo sa amin. Naramdaman ni Soraya ang biglang paglamig ng kanyang mga kamay. Ang lata ng biskwit na kanina lang ay tila kasing gaan ng bulak dahil sa pag-asa. Ngayon ay tila naging isang dambuhalang bato na nagpabagsak sa kanyang mga balikat. Hindi siya makahinga. Ang bawat hangin na pilit niyang nilulon ay parang may kasamang bubog na sumusugat sa kanyang lalamunan. Nanuyo ang kanyang bibig at ang paligid ay unti-unting naglaho sa isang malabong anino ng kawalan. Dahan-dahan siyang napaluhod sa malamig na semento. Pilit na inaabot ang mga papeles na nagkalat sa putikan. Ngunit mas masakit pa sa sampal ang nakita ng kanyang mga mata. Ang pirma ni Dante sa isang withdrawal slip, kasama ang isang kopya ng mensahe kung saan binabanggit nito ang planong pag-alis patungong Palawan, kasama ang babaeng si Celine. Lahat ng ipon nila, pati ang pondo para sa dugong kailangan ni Tala, ay wala na. Nanginginig ang mga kamay ni Soraya habang hinihigpitan ang yakap sa latang biskwit. Naririnig niya sa kanyang isipan ang mahinang ubo ni Tala sa loob ng silid ng ospital, ang bawat paghingal ng bata na tila humihingi ng tulong sa kanya. Ngunit narito siya, nakaluhod sa harap ng babaeng itinuring niyang pangalawang ina, habang tinataboy siya nito na parang isang maruming basahan. Tumingala siya. Ang kanyang mga mata ay naniningkit sa hapdi ng luhang pilit na hindi bumubuhos. Tiningnan niya ang mga tao sa lobby na nagsimulang magbulungan, ang mga matang puno ng awa, ngunit walang magawa. Ang mundo ay tila huminto sa pag-ikot. Iniwan siyang mag-isa sa gitna ng bagyong hindi niya inaasahan. Gaano ba kalalim ang kailangang ibigay ng isang babae para lang ituring na bahagi ng pamilya? Sapat na ba ang pagpapakamatay sa trabaho at paglunok sa lahat ng panglalait para lang sa katiting na pagmamahal na sa huli ay isa palang malaking kasinungalingan? Huwag mong dungisan ng luha mo ang sahig na yan, Soraya. Kakatapos lang niyang mapunasan ng katulong, baka malagyan mo pa ng dumi na galing sa tundo.
Ang tinig ni Doña Amalia ay kasing lamig ng marmol na sahig ng Mansyong Santos. Sa gitna ng malawak at marangyang sala, nakaluhod si Soraya habang hawak ang isang basang-basahan. Ang kanyang mga kamay na dati ay bihasa sa paghawak ng pinakamahihirap na tela sa makina, ngayon ay nanginginig sa pagod at gutom. Isang linggo na ang nakalilipas mula nang mangyari ang trahedya sa ospital at sa halip na hayaan siyang magluksa, ginawa siyang katulong ni Doña Amalia sa loob ng sarili niyang pamamahay. Ang bawat kuskos niya sa sahig ay tila pagpuksa sa sarili niyang halaga. Ang amoy ng floor wax ay humahalo sa amoy ng mapanghing ihi at gamot na nanggagaling sa maliit na silid sa tabi ng kusina, ang lugar kung saan pinatira niya at ng kanyang anak na si Tala. Doon ang bata ay nakahiga sa isang manipis na banig. Ang bawat paghinga ay may kasamang huni ng hirap, habang ang ina ay pinipilit bayaran ng isang utang na hindi naman siya ang gumawa. Dapat ay magpasalamat ka pa sa akin, Soraya. Pagpapatuloy ng matanda habang dahan-dahang humihigop ng mainit na tsa. Kung hindi dahil sa pamilya Santos, nabulok ka na sa hirap sa tondo. Iniahon ka namin sa putik, binihisan, at binigyan ng pangalang dapat mong ipagpasalamat araw-araw. Pero anong ginawa mo? Hinayaan mong mapariwara ang anak ko, kaya siya nakahanap ng iba. Ang kawalan ni Dante ay kasalanan mo, at ang pagkakasakit ng anak mo ay sumpa ng langit dahil sa kawalan mo ng utang na loob. Ang mga salitang ito ay tila mga latigo na humahampas sa likod ni Soraya. Gusto niyang sumigaw. Gusto niyang sabihin na si Dante ang nagtaksil, na ang pamilya Santos ang kumuha sa lahat ng mayroon siya. Ngunit ang bawat salitang nais niyang pakawalan ay nananatiling nakabuhol sa kanyang lalamunan. Alam niya ang bigat ng utang na loob sa kulturang kinalakihan niya. Isang sumpa na mahirap takasan, isang gapos na ginto na mas masakit pa sa tunay na rehas. Sa gitna ng kanyang paglilinis, naramdaman niya ang isang pamilyar na hapdi sa kanyang dibdib. Hindi ito pisikal na sakit, kundi ang unti-unting pagkamatay ng kanyang pagkatao. Tumingin siya sa bintana, kung saan ang liwanag ng araw ay tila nangungutya sa kanyang dilim. Ang mansyong ito na dati ay simbolo ng kanyang pangarap, ngayon ay naging isang libingang buhay para sa kanya at sa kanyang anak. Lumipas ang mga oras sa ilalim ng matalas na paningin ni Doña Amalia. Bawat pagkakamali ni Soraya ay sinusundan ng masasakit na salita. Bawat kilos niya ay may kasamang panglalait. Ngunit sa likod ng kanyang pagtitiis, may isang apoy na unti-unting nagliliyab. Ang pangako niya kay Tala na hinding-hindi niya ito hahayaang mamatay sa dilim nang sumapit ang gabi. At ang lahat ay tila nahihimbing na. Naiwan si Soraya na naglalatag ng hapunan para sa biyanan. Habang papunta siya sa kusina, narinig niya ang mahinang pagtunog ng telepono sa loob ng library. Ang boses ni Doña Amalia ay nagbago. Hindi na ito ang matapang na boses na naririnig ni Soraya kanina, kundi isang boses na puno ng pag-aalala at lihim. Dahan-dahang lumapit si Soraya sa pinto. Ang kanyang puso ay tumitibok ng mabilis, tila gustong kumawala sa kanyang dibdib. Inipit niya ang kanyang hininga upang makinig sa usapan sa loob. Dante, anak, makinig ka sa akin. Huwag kang mag-alala. Hawak ko ang asawa mo. Hindi siya makakaalis dito dahil sa utang na loob na paulit-ulit kong isinasampal sa kanya. Bulong ni Doña Amalia. Ang boses ay tila isang ahas na naglalabas ng lason. Magsaya kayo ni Celine sa Palawan. Siguraduhin mong matatapos na ang lahat ng transaksyon sa resort bago matapos ang buwan. Huwag kang mag-aalala sa bata. Nasa mabuting kamay siya. Hanggat sumusunod sa akin ang nanay niya. Nanigas ang buong katawan ni Soraya. Ang bawat salita ay parang isang bala na tumatagos sa kanyang puso. Palawan, resort, Celine,
Habang siya ay nagkukumahog sa barya para sa gamot ng anak, ang asawa niya ay nasa isang paraiso. Nilulustay ang perang pambuhay sana kay tala. At ang pinakamasakit sa lahat, ang sarili niyang biyenan, ang arkitekto ng lahat ng paghihirap na ito. Napahawak si Soraya sa dingding. Ang kanyang mga kuko ay bumaon sa kahoy habang pilit niyang pinipigilan ang pagkawala ng isang hikbi. Hindi na siya ang dating Soraya na marunong lang sumunod. Sa dilim ng pasilyong iyon, ang huling hibla ng kanyang pagtitiis ay tuluyan ng naputol. Ang kawalan ng malay ni Amalia na nakikinig ang taong pinakamaliit niya ay magiging mitya ng isang apoy na susunog sa lahat ng kanilang kasinungalingan. Ang bawat alikabok na aking pinupunasan ay tila alaala ng isang pangakong matagal nang nabulok sa ilalim ng mga kasinungalingan. Ang opisina ni Dante ay isang santuwaryo ng mga lihim na pilit ikinukubli sa ilalim ng mababangong pabango at mamahaling kagamitan, habang ang buong mansyon ay natutulog pa sa ilalim ng kumot ng madaling araw. Naroon si Soraya. Bitbit ang isang basahan at isang balde ng tubig. Ngunit sa pagkakataong ito, hindi lamang paglilinis ang kanyang pakay. Ang bawat pagbukas niya ng drawer, ang bawat paglipat ng mga papeles, ay isang desperadong paghahanap ng kahit anong hibla ng katotohanan na magliligtas sa kanila ni Tala. Ang hangin sa loob ng silid ay mabigat at amoy tabako. Isang amoy na dati ay nagbibigay sa kanya ng kapanatagan dahil alam niyang naroon ang kanyang asawa. Ngayon, ang amoy na yon ay tila isang lason na sumasakal sa kanyang dibdib. Habang dahan-dahan niyang pinupunasan ang gilid ng isang antigong cabinet, napansin niya ang isang maliit na uka sa ilalim ng patungan ng libro. Sa isang mabilis na hila, isang lihim na drawer ang bumukas na naglalabas ng isang luma at kupas na folder. Nang buksan ni Soraya ang folder, tila tumigil ang pagtibok ng kanyang puso. Sa loob nito ay ang titulo ng lupa sa Tarlac, ang tanging pamana ng kanyang ama bago ito pumanaw. Ang lupang yun ang simbolo ng lahat ng pawis at dugo ng kanyang mga magulang para lang mabigyan siya ng maayos na kinabukasan. Ngunit sa tabi ng titulo ay isang dokumento ng prenda. Ginamit ni Dante ang lupaing iyon bilang kolateral para sa isang malaking utang na hindi niya alam. "Papa, patawarin niyo po ako," bulong ni Soraya habang hinahaplos ang tuyo at naninilaw na papel. Isang patak ng luha ang bumagsak sa dokumento na mabilis niyang pinunasan ng kanyang magaspang na palad. Doon niya nakita ang isang maliit na nota na nakasingit sa huling pahina. Isang bank account number na may pangalan nilang dalawa ni Dante, ngunit may nakasulat na pending final signature. Ito ang dahilan kung bakit hindi pa siya magawang palayasin ng tuluyan ni Doña Amalia. Kailangan nila ang kanyang pirma upang tuluyang maibenta ang lupa at mailabas ang huling bahagi ng pera para sa resort sa Palawan. Ang lupang akala niya ay ligtas para sa kinabukasan ni Tala ay siya palang huling alaaban na hawak mga santos upang tuluyan siyang ubusin. Sa gitna ng kanyang pagkabigla, ang matunog na pagring ng telepono sa ibabaw ng lamesa ay bumasag sa katahimikan ng silid na nagdulot ng matinding kaba sa kanyang dibdib. Tila bawat tunog nito ay isang babala na baka magising ang matanda. Nag-aalinlangan man, dahan-dahang iniangat ni Soraya ang receiver. Ang kanyang hininga ay mababaw at nanginginig. "Dante, bakit ngayon ka lang sumagot?" Isang boses ng lalaki ang narinig sa kabilang linya. Ang tono nito ay puno ng pagmamadali at iritasyon. "Kailangan na nating tapusin ang transaksyon sa lupain sa Tarlac. May naghahanap na ng titulo rito sa opisina ko at kailangan ng pirma ng asawa mo para ma-release ang pondo. Kung hindi mo ito maasikaso ngayon, baka mabulilyaso ang lahat ng plano nyo sa Palawan." Hindi nakapagsalita si Soraya. Ang kanyang dila ay tila naging bato. Ang bawat salita ng lalaki ay kumpirmasyon ng lahat ng kanyang kinatatakutan. May ibang tao pang kasangkot sa panlolokong ito.
at ang taong yon ay mukhang naiinip na. Hello? Dante, andyan ka pa ba? Huwag mo akong paglaruan. Alam nating pareho kung gaano kalaki ang nakataya rito. Patuloy ng lalaki sa kabilang linya, ang boses ay lalong naging mapangahas. Dahan-dahang ibinalik ni Soraya ang receiver sa patungan nito nang hindi nagsasalita ng kahit isang salita. Ang kanyang mga kamay ay nanlalamig, ngunit sa loob ng kanyang mga mata, isang bagong uri ng liwanag ang nagsimulang mabuo. Hindi na siya ang Soraya na tatanga-tanga at iiyak na lang sa isang tabi. Hawak niya ang huling alas at ang bawat segundong lumilipas ay isang pagkakataon upang baligtarin ang tadhana. Ngunit sino ang lalaking iyon at bakit tila mas malalim pa ang ugnayan nito sa pamilya Santos kaysa sa inaasahan niya? Ang katahimikan ng isang ina ay hindi nangangahulugan ng pagtanggap, kundi isang nagbabagang mitya ng bombang malapit nang sumabog. Sa likod ng mansyon, kung saan ang mga sampaggita ay pilit na bumubuka sa kabila ng dumi ng paligid, naroon si Soraya na naglalaba ng mga makakapal na kurtina. Ang bawat kuskos niya sa tela ay tila pagtatangkang burahin ang sarili niyang dusa. Ang sikat ng araw ay humahapdi sa kanyang balat. Ngunit mas mahapdi ang bawat alaala ng pagtataksil na paulit-ulit na bumabalik sa kanyang isipan. Isang pamilyar na anino ang dahan-dahang lumapit sa kanya mula sa gilid ng bakod. Si Nanay Rosa, ang matagal ng kaibigan at kapitbahay niya mula sa Tondo, na ngayon ay nagtatrabaho bilang labandera sa kabilang bahay, ay may dalang maliit na balutan ng pagkain. Ang kanyang mga mata ay puno ng pag-aalala habang tinitingnan ang nanunuyong labi ni Soraya. Soraya, anak, kailangan mong kumain. Tuyot na tuyot ka na, bulong ni Nanay Rosa. Ang kanyang boses ay tila isang mainit na yakap sa gitna ng malamig na mundo. Inabot niya ang balutan, ngunit mabilis na tumingin sa paligid. Natatakot na makita sila ni Doña Amalia. Pumunta ako sa silid niyo kanina para tingnan si Tala. Soraya, ang bata. Tila mas lalong namumutla. Ang biyenan mo, nakita ko siyang pinapaalis ang nurse na dapat ay magbabantay sa anak mo. Sabi niya, sayang lang daw ang bayad dahil hindi naman daw mamamatay ang bata sa konting ubo. Ang basahang hawak ni Soraya ay nalaglag sa batya na naglikha ng maliliit na talsik ng tubig sa kanyang mukha. Nanlamig ang kanyang buong pagkatao. Ang pagpapabaya ni Amalia ay hindi na lamang basta kalupitan. Ito ay unting pagpatay sa kanyang anak. Ang injustice engine sa loob ng kanyang puso ay nagsimulang gumaralgal sa tindi ng galit. Pinapaalis niya ang nurse? Tanong ni Soraya. Ang boses ay nanginginig sa puot. Pinagtrabaho niya ako rito para raw pambayad sa gamot. Pero pati ang pag-aalaga sa anak ko ay ninanakaw niya. Hinawakan ni Nanay Rosa ang kamay ni Soraya at dahan-dahang inilabas ang kanyang lumang cellphone. May kung anong kinutkot ang matanda sa screen bago ito ipinakita sa kanya. Tingnan mo ito, Soraya. Huwag kang mabibigla, pero kailangang malaman mo ang totoo. Sa maliit na screen, bumungad ang isang larawan sa social media. Si Celine, ang kabit ni Dante, ay nakasuot ng isang napakagandang kwintas na ginto. Ang kwintas na pag-aari ng ina ni Soraya na ipinangako ni Dante na ibebenta para sa paunang bayad sa operasyon ni Tala. Nakangiti ang dalawa sa gitna ng isang marangyang yate sa Palawan. Ang asul na dagat ay tila nagdiriwang sa kanilang pagnanakaw. Ang caption ng larawan ay tila isang sampal. Early birthday gift from my king. Real gold for a real queen. Hashtag Palawan vibes. Hashtag luxury living. Naramdaman ni Soraya ang pag-ikot ng paligid. Ang kwintas na iyon, ang tanging alaala niya sa kanyang ina, ngayon ay nakasabit sa leeg ng babaeng sumira sa kanyang pamilya. Habang siya ay nagkukumahog sa sabon at dumi, ang mga taong dapat ay nagpoprotekta sa kanya ay nagpapakasasa sa kanyang pagdurusa. Ang bawat butil ng pawis na pumatak mula sa kanyang noo ay tila naging laso na humahalo sa kanyang dugo. Soraya,
Huwag kang magpadalos-dalos. Babala ni Nanay Rosa nang makita ang kakaibang kislap sa mga mata ng kaibigan. Ang mga santos ay parang mga ahas. Kapag naramdaman nilang lalaban ka, mas lalo silang maglalabas ng kamandag. Hindi sumagot si Soraya. Dahan-dahan niyang kinuha ang basahan at muling nagsimulang magkuskos. Ngunit sa pagkakataong ito, ang bawat kilos niya ay may kasamang kakaibang determinasyon. Ang kanyang mga mata ay hindi na nakatingin sa dumi ng kurtina, kundi sa isang hinaharap kung saan ang bawat luhang pumatak ay may katumbas na kabayaran. Nanay Rosa, salamat. Matipid na sagot ni Soraya. Salamat dahil ipinakita mo sa akin na wala ng halaga ang aking pagtitiis. Ang martir na Soraya ay namatay na kasabay ng bawat ubo ng anak ko sa loob ng kwartong iyon. Ngayon, oras na para malaman nila kung ano ang kayang gawin ng isang inang wala ng balak pang lumuha. Nang gabing iyon, habang ang buong mansyon ay nababalot ng katahimikan, isang plano ang unti-unting nabubuo sa isipan ni Soraya. Ngunit ang hindi niya alam, si Doña Amalia ay may mas madilim pang balak na gagawin bago sumikat ang araw. Isang balak na muling maglalagay sa buhay ni Tala sa bingit ng kamatayan. Ayaw mo talagang pumirma? Sige, tingnan natin kung hanggang saan ang itatagal ng hininga ng anak mo nang wala ang tulong ng makinang ito. Ang tinig ni Doña Amalia ay parang isang malamig na hangin galing sa sementeryo na dumaan sa maliit at masikip na silid ni Tala. Sa gitna ng kadiliman ng hating gabi, tanging ang mahinang liwanag mula sa lampara ang nagpapakita sa mukha ng matanda. Isang mukhang wala ng bakas ng pagkatao, kundi purong kasamaan na lamang. Nakatayo siya sa tapat ng maliit na oxygen tank ni Tala. Ang kanyang mga daliri ay nakahawak sa balbula. Handang paikutin ito upang putulin ang daloy ng buhay. Kadarating lang ni Soraya mula sa kusina. Bit-bit ang isang baso ng maligamgam na tubig para punasan ang nanunuyong labi ng anak. Nang makita niya ang biyenan na tila isang anino ng kamatayan sa tabi ng kama ni Tala, nabitawan niya ang baso. Ang tubig ay kumalat sa sahig, tila mga luhang hindi na kayang pigilin ng pagkakataon. Doña Amalia, pakiusap, huwag ang anak ko. Pagmamakaawa ni Soraya, ang kanyang boses ay naging isang pabulong na pagsamo habang dahan-dahang lumalapit. Natatakot na baka isang maling galaw ay tuluyan ng pumanaw ang hininga ni Tala. Gagawin ko ang lahat. Huwag niyo lang saktan ang apo niyo. Apo? Ang batang ito ay hindi isang santos. Isa siyang mantsa sa aming pangalan dahil sa dugong galing sa tondo na nananalaytay sa kanya. Panunuyan ng matanda habang inilalabas ang isang lukot na papel. Ang deed of sale para sa lupain sa Tarlac. Pirirmahan mo ito o hahayaan ko ang batang ito na hanapin ang hangin hanggang sa malagutan siya? Isang pirma lang, Soraya. Isang pirma para sa huling hininga ng anak mo. Napakadali, hindi ba? Nanginginig ang buong katawan ni Soraya. Tiningnan niya ang kanyang anak na si Tala, na sa mga sandaling iyon ay mahimbing na natutulog, ngunit may bakas ng hirap sa bawat pag-angat ng kanyang maliit na dibdib. Ang kawalang malay ng bata sa harap ng ganitong uri ng kalupitan ay tila isang kutsilyong paulit-ulit na sumasaksak sa puso ni Soraya. Ang sacrifice dilemma engine sa loob niya ay gumaralgal, ang pagpili sa pagitan ng huling alaala ng kanyang ama o ang buhay ng kanyang anak. Ngunit sa gitna ng takot, may isang bagay na nagbago sa loob ni Soraya. Nang makita niya ang mapanuyang ngiti ni Doña Amalia, ang ngiting tila nagdiriwang sa kanyang pagkatalo, naramdaman niya ang isang kakaibang katahimikan. Hindi ito ang katahimikan ng pagsuko, kundi ang katahimikan bago ang isang malakas na lindol. Ang lahat ng hirap, ang lahat ng panglalait, at ang bawat gabing ginugol niya sa pag-iyak ay biglang nagbuklod-buklod upang maging isang matigas na bakal sa kanyang kalooban. Sige, patayin mo siya, sabi ni Soraya, mahinahon ngunit mariin, nakatitig sa mga mata ni Amalia.
Katahimikan ang bumalot sa kanyang boses, tila masamang pangitain. Patayin mo ang sariling apo. Sisiguraduhin kong bawat paghihirap niya ay maitala sa bawat sulok ng mundo. Hindi ka lang mawawalan ng yaman, Amalia. Mawawalan ka rin ng dangal. Kakainin ka ng kahihiyang itinatago mo. Nagulat ang matanda sa biglang pagbabago ng aura ni Soraya. Sa isang pagkakataon, ang tupa ay naging isang leon. Sa taranta ni Amalia, mabilis niyang pinihit ang balbula ng oxygen tank. Ang mahinang tunog ng hangin ay biglang nawala. Pinalitan ng isang nakabibinging katahimikan na tila sumakal sa buong silid. Ngunit bago pa man makapagsalita muli ang matanda, mabilis na kumilos si Soraya. Sa isang iglap, kinuha niya ang mabigat na oxygen tank at iniharang ito sa pinto. Habang mabilis niyang binuhat si Tala mula sa kama, binalot niya ang anak ng makapal na kumot. Ang kanyang boses ay puno ng pabulong na panalangin habang mabilis na lumabas sa pinto ng silid. Iniwan ang matandang nakatayo sa gulat. Sa labas, ang langit ay tila nakikiramay sa kanyang galit. Ang ulan ay bumubuhos ng napakalakas. Ang bawat patak nito ay tila mga latigo sa kanyang balat. Wala siyang sapin sa paa, walang bitbit na pera, kundi ang mainit na katawan lamang ng kanyang anak na yakap-yakap niya ng mahigpit. Ang bawat hakbang niya sa maputik na kalsada ay isang paglayo sa impyerno ng mga santos. Ang bawat kidlat na tumatama sa kalangitan ay tila nagsisilbing tanglaw sa kanyang madilim na landas. Habang tumatakbo siya sa gitna ng baha, ang boses ni Tala ay narinig niyang mahinang umiiyak, humihingi ng hangin. Ngunit hindi tumigil si Soraya. Ang kanyang puso ay tumitibok ng mas mabilis kaysa sa kanyang mga hakbang. Ang ulan ay humahalo sa kanyang mga luha, ngunit sa pagkakataong ito, hindi ito luha ng kahinaan. Hanggang saan nga ba kayang dalhin ng isang ina ang kanyang anak sa gitna ng bagyong walang katiyakan? Saan siya pupunta sa mundong tila nakasara ang lahat ng pinto para sa isang sugatang tulad niya? Wala kaming magagawa kung wala kang pambayad sa gamot, misis. Ang ospital na ito ay para sa lahat, pero ang gamot ay hindi libre. Ang mga salitang iyon mula sa pagod na nurse ay tila mga tipak ng yelong ibinagsak sa naninigas na katawan ni Soraya. Nakatayo siya sa gitna ng siksikang pasilyo ng isang pampublikong ospital, basang-basa ng ulan at nanginginig sa ginaw. Sa kanyang mga bisig, si Tala ay tila isang maliit na ibong nag-aagaw buhay. Ang bawat hininga ay isang gumaralgal na pagsamo para sa hangin. Ang amoy ng antiseptic at luma na semento ay humahalo sa amoy ng basa niyang damit na nagbibigay ng isang mapait na paalala kung gaano siya kalayo sa marangyang buhay na tinalikuran niya sa mansyon ng mga santos. Dahan-dahang napasandal si Soraya sa malamig na pader. Ang kanyang mga binti ay tila wala ng lakas upang tumayo. Tumingin siya sa kanyang mga paa na puno ng sugat at putik mula sa pagtakbo sa kalsada. Wala siyang kahit anong dala, kundi ang suot niyang duster at ang mainit na katawan ng kanyang anak. Ang internal crumbling ay unti-unting lumalamon sa kanya. Ang pakiramdam na kahit anong layo ng itinakbo niya, tila wala pa ring ligtas na lugar para sa kanila. Sa bawat mukhang dumadaan, ang tanging nakikita niya ay ang pangungutya ni Doña Amalia at ang pagtalikod ni Dante. Mawalang galang na, mukhang kailangan ng bata ng agarang atensyon. Isang baritono at mahinahong boses ang bumasag sa kanyang kawalan ng pag-asa. Inangat ni Soraya ang kanyang paningin at nakita ang isang lalaking nakatayo sa kanyang harap. Hindi ito nakasuot ng mamahaling barong gaya ng mga kakilala ni Dante, kundi isang simpleng puting polo na may nakatuping manggas. Ang kanyang mga mata, sa likod ng salamin, ay hindi nagpapakita ng awa na nakakasakit, kundi isang malalim na pag-unawa na tila nakakakita sa bawat sugat sa kaluluwa ni Soraya. Ito si Attorney Gabriel. Hawak niya ang ilang mga papeles. Marahil ay galing sa pagbisita sa isang kliyente, ngunit nang makita niya ang kalagayan ni Soraya,
Tila nakalimutan niya ang lahat ng kanyang lakad. Lumapit siya at dahan-dahang hinawakan ng balikat ni Soraya. Isang hawak na hindi nagtatangkang kumuha, kundi nagtatangkang magbigay ng lakas. Ako na ang bahala sa deposito ng bata. Nurse, dalhin niyo na siya sa loob. Ngayon din, mariing utos ni Gabriel. Ang kanyang boses ay may awtoridad na hindi matatanggihan. Hindi alam ni Soraya kung paano magpapasalamat. Habang dinadala si Tala ng mga nurse patungo sa emergency room, naiwan siyang nakatayo sa pasilyo, tulala at hindi makapaniwala. Lumapit muli si Gabriel sa kanya at iniabot ang isang malinis na panyo. Doon lamang napagtanto ni Soraya na ang kanyang mga luha ay humahalo na sa tubig ulan sa kanyang pisngi. Bakit? Bulong ni Soraya, ang kanyang boses ay halos hindi marinig sa ingay ng ospital. Bakit niyo ginagawa ito para sa isang taong hindi niyo naman kilala? Ngumiti ng bahagya si Gabriel, isang ngiting may bakas ng sariling pait. Dahil alam ko ang pakiramdam ng mawalan ng kakampi sa gitna ng laban. Nakita ko ang iyong mga mata, Mrs. Hindi ka lang tumatakbo mula sa ulan. Tumatakbo ka mula sa isang mundong gustong ubusin ang iyong pagkatao. Sa unang pagkakataon sa loob ng maraming taon, naramdaman ni Soraya na hindi niya kailangang magpaliwanag. Hindi niya kailangang mahiya sa kanyang putik o sa kanyang kahirapan. Sa harap ni Gabriel, tila nakakita siya ng isang salamin na nagpapakita ng kanyang tunay na halaga, hindi bilang isang manugang ng mga santos, kundi bilang isang inang handang ibigay ang lahat para sa kanyang anak. Dahan-dahang kinuha ni Gabriel ang kamay ni Soraya. Ang kanyang palad ay mainit at magaspang, tanda ng isang taong hindi natatakot sa hirap. Tumingin siya ng diretso sa mga mata ni Soraya. Ang kanyang boses ay puno ng isang pangakong tila isang selyo ng proteksyon. Hindi ka na mag-iisa, Soraya. Akin ang laban na ito. Hindi nila alam na ang taong binaliwala nila ay may kakamping hindi titigil hanggang sa makuha mo ang katarungang nararapat sa iyo. Isang katanungan ang naiwang umaalingaw-ngaw sa isipan ni Soraya habang pinapanood ang anino ni Gabriel na nakikipag-usap sa mga doktor. Sino ba talaga ang lalaking ito? At bakit tila ang kanyang pagdating ay hindi isang aksidente, kundi isang sagot sa bawat tahimik na dalangin na ibinulong ni Soraya sa gitna ng dilim? Ang tinta ng panulat ay mas matalas pa sa talim ng karayom at sa pagkakataong ito, hindi damit ang aking tatahiin, kundi ang bitag na huhuli sa mga mapagsamantala. Sa loob ng isang maliit at payak na silid sa gilid ng ospital, kung saan ang amoy ng lumang papel ay humahalo sa amoy ng mainit na kape, naroon si Soraya at si Attorney Gabriel. Ang tanging liwanag na nagmumula sa isang lampara sa ibabaw ng lamesa ay nagbibigay ng mahahabang anino sa paligid. Ngunit sa mga mata ni Soraya, may isang bagong uri ng ningning na hindi kailanman nakita ng mga santos. Ang kanyang mga kamay, na dati ay puno ng tusok ng karayom mula sa pananahi, ngayon ay maingat na humahawak sa isang makapal na folder ng mga legal na dokumento. Sa kabilang dako ng lamesa, si Gabriel ay tahimik na nagpapaliwanag. Hindi siya gumagamit ng mga salitang mahirap intindihin. Sa halip, bawat paliwanag niya ay tila isang dahan-dahang pagbaklas sa mga pader ng takot na itinayo ni Doña Amalia sa isipan ni Soraya. Tingnan mo ito, Soraya, ani Gabriel, habang itinuturo ang isang sugnay sa titulo ng lupa sa Tarlac. Ang lupang ito ay nakapangalan sa iyong ama at ikaw ang nag-iisang tagapagmana. Kahit na ginamit ito ni Dante bilang kolateral, hindi ito legal kung wala ang iyong pirmadong pahintulot na dumaan sa tamang proseso. Ang ginawa nila ay isang malinaw na panloloko. Tumango si Soraya. Ang kanyang puso ay tumitibok ng may bagong uri ng kaba. Isang kaba na may kasamang pag-asa. Sa loob ng maraming taon, pinaniwala siya ni Amalia na siya ay walang kwenta, na ang tanging silbi niya ay ang magsilbi at manahimik.
Ngunit sa ilalim ng gabay ni Gabriel, unti niyang natutuklasan na ang batas ay hindi lamang para sa mga mayayaman. Ito ay isang sandata na maaari ring hawakan ng isang tagatondo na gaya niya. Ang golden moment ay dumating ng aksidenteng mahawakan ni Gabriel ang kamay ni Soraya habang inaabot ang isang ballpen. Saglit na naitigil ang lahat. Napatingin si Gabriel sa mamagagaspang na palad ni Soraya, ang mga palad na nagsakripisyo, naglaba, nanalangin, at nag-alaga. Hindi siya nagpakita ng awa. Sa halip hinawakan niya ito nang mahigpit at tumingin ng diretso sa mga mata ng babae. Ang mga kamay na ito, Soraya, ay ang mga kamay ng isang mandirigma. Bulong ni Gabriel, ang kanyang boses ay puno ng katapatan na tila isang haplos sa kaluluwa. Huwag mong ikahiya ang iyong mga sugat. Iyan ang ebidensya na hindi ka sumuko. At sisiguraduhin ko na ang bawat patak ng pawis mo ay mababayaran ng hustisya. Naramdaman ni Soraya ang init na dumaloy sa kanyang buong pagkatao. Sa unang pagkakataon, hindi siya nakaramdam ng pagiging maliit. Dahan-dahan niyang kinuha ang ballpen at itinuon ito sa papel. Ang tunog ng dulo ng panulat habang bumabagtas sa puting pahina ay tila isang malakas na hudyat ng pagsisimula ng digmaan. Bawat kurba ng kanyang pirma ay isang deklarasyon ng kalayaan. Samantala, sa kabilang panig ng lungsod, ang katahimikan ng mansyon ng mga Santos ay biglang nabasag. Ang malaking gate na bakal ay niyanig ng paulit-ulit na katok ng isang mensahero. Isang puting sobre ang iniabot sa gwardiya na may tatak ng korte at pangalan ni Attorney Gabriel. Nang makarating ang sobre sa mga kamay ni Doña Amalia, ang kanyang muka ay biglang namutla. Pinalitan ng isang matinding galit na tila apoy na gustong ubusin ang lahat ng nasa paligid niya. Binasa niya ang bawat salita ng legal na abiso, isang demand letter na nagpapatawag sa kanya sa korte para sa mga kaso ng panloloko, pang-aabuso at pagkakait ng medikal na atensyon sa isang bata. Isang hamak na tagatondo. Nangahas na labanan ako? Bulalas ni Amalia. Ang kanyang boses ay nanginginig sa puot habang pinupunit ang gilid ng sobre. Ang kanyang mga mata ay naniningkit habang tinitingnan ang pangalan ni Gabriel. Akala ba niya ay sapat na ang isang abogado para pabagsakin ang pamilya Santos? Hindi mo alam kung sino ang kinalaban mo, Soraya. Isang katanungan ang naiwan sa hangin habang hawak ni Amalia ang nagkapit-kapit na piraso ng papel. Sino ang nagbigay ng lakas ng loob kay Soraya? At hanggang saan ang kayang gawin ni Amalia upang pigilan ang katotohanan bago ito makarating sa mga tenga ng lipunang kanyang kinatatakutan? Akala mo ba, ang isang pirasong papel ay sapat na para burahin ang lahat ng utang na loob mo sa amin? Kahit sa harap ng Diyos, Soraya, ikaw pa rin ang nagtaksil sa pamilyang nag-ahon sa iyo sa putik. Ang matalim na tinig ni Doña Amalia ay umalingaw-ngaw sa labas ng simbahan, kung saan ang init ng semento at ang amoy ng natutunaw na kandila ay humahalo sa makapal na usok ng insenso. Katatapos lamang ng misa at sa gitna ng dagsa ng mga taong naghahanap ng kapayapaan, naroon ang dalawang babae na ang mga puso ay tila magkabilang dulo ng langit at lupa. Nakatayo si Soraya, suot ang isang simpleng puting blusa na siya mismo ang nag-ayos, habang sa harap niya ay si Amalia na balot ng mamahaling sutla. Ang kanyang mukha ay isang perpektong maskara ng kabanalan na pilit itinatago ang uod sa loob. Dahan-dahang humakbang si Soraya patungo sa matanda. Sa bawat yapak niya sa magaspang na kalsada, nararamdaman niya ang lahat ng sakit ng nakaraan. Ang mga gabing nakaluhod siya sa sahig, ang mga panglalait na tinanggap niya ng nakayuko. Ngunit ngayon, ang kanyang ulo ay hindi na nakayuko. Tiningnan niya ng diretso ang mga mata ni Amalia. Ang mga matang dati ay kinatatakutan niya, ngunit ngayon ay nakikita na lamang niya bilang mga tuyot na balon ng kasakiman. Sa isang hindi inaasahang pagkilos, kinuha ni Soraya ang kamay ng matanda.
isang pagmamano, ang tradisyonal na paggalang ng mga Pilipino. Ngunit nang idikit niya ang likod ng kamay ni Amalia sa kanyang noo, walang init ng pagmamahal na dumaloy. Ang bawat daliri ni Amalia ay kasing lamig ng bangkay at ang paghawak ni Soraya ay kasing talim ng isang sumpa. Nagmamano po, Doña Amalia. Bulong ni Soraya, ang kanyang boses ay kalmado, ngunit puno ng kapangyarihang tila nagmumula sa kailaliman ng lupa. Salamat sa pagpapaalala sa akin tungkol sa Diyos. Dahil sa bawat ubo ng aking anak na hinayaan ninyong mag-agaw buhay, nalaman ko kung sino ang tunay na demonyong nagtatago sa likod ng bilo. Biglang binawi ni Amalia ang kanyang kamay na tila napaso sa balat ni Soraya. Ang kanyang mga labi ay nanginig sa galit at ang kanyang mga mata ay naningkit habang tinitingnan ang mga tao sa paligid na nagsisimulang mag-usisa. Ang hiya, ang takot sa mapanghusgang tingin ng lipunan ay nagsimulang kumain sa kanyang sistema. Ngunit sa halip na tumahimik, mas lalong naging mapangahas ang kanyang pananalita. Huwag kang magmalinis sa Soraya, isang hamak na labandera na walang trabaho, walang bahay, at walang maipapakain sa anak. Panunuya ni Amalia, habang dahan-dahang lumalapit sa tenga ni Soraya upang walang makarinig na iba. Akala mo ba ay mananalo ka? Mayroon kaming pera, mayroon kaming koneksyon, at sa oras na malaman ng korte ang kalagayan mo, madali ko lang mapatutunayan na ikaw ay isang unfit mother, isang inang pabaya na mas piniling tumakas kaysa siguruhin ang kaligtasan ng anak. Naramdaman ni Soraya ang biglang pagbilis ng tibok ng kanyang puso. Ang banta tungkol kay Tala ay ang tanging bagay na kayang magpabagsak sa kanyang pader. Ngunit bago pa man siya makapagsalita, isang pamilyar na boses ang narinig sa kanyang likuran. Ang pagiging fit na magulang ay hindi nasusukat sa kapal ng pitaka, Doña Amalia. Nasusukat ito sa kung gaano kalinis ang iyong konsensya sa harap ng isang bata, ani Attorney Gabriel, habang dahan-dahang tumatabi kay Soraya. Ang kanyang presensya ay tila isang matibay na kalasag na humarang sa lason ni Amalia. Tiningnan ni Amalia si Gabriel nang may halong pagkasuklam, ngunit bago siya tumalikod upang sumakay sa kanyang naghihintay na sasakyan, isang huling salita ang ibinato niya na tila isang itim na anino na bumalot sa kanila. Enjoy your little game, Soraya. Pero tandaan mo ito, sa susunod na magkita tayo sa korte, sisiguraduhin ko na hindi mo lang mawawala ang lupang iyan. Mawawala rin sa'yo si Tala. Kukunin ko ang custody ng bata at hinding-hindi mo na siya makikita kahit sa panaginip. Ang tunay na takot ay nagsimulang gumapang sa mga ugat ni Soraya habang pinapanood ang papalayong sasakyan. Alam niyang hindi ito biro. Si Amalia ay handang pumatay ng kaluluwa para lang sa kanyang tagumpay. Dahan-dahang napahawak si Soraya sa braso ni Gabriel. Ang kanyang mga daliri ay naghahanap ng sandigan sa gitna ng biglang pag-ikot ng mundo. Paano mo lalabanan ng isang kaaway na handang gamitin ang mismong batas upang agawin ang tanging dahilan ng iyong paghinga? Ang asul na dagat ng Palawan ay tila isang dambuhalang salamin na nagtatago ng pinakamaduming sikreto ng tao. Isang paraisong itinayo sa ibabaw ng mga luhang ninakaw mula sa isang naghihingalong bata. Sa gitna ng marangyang resort sa El Nido, kung saan ang bawat ihip ng hangin ay amoy asin at mamahaling pabango, dahan-dahang gumagalaw si Attorney Gabriel sa anino ng mga naglalakihang dahon ng palm tree. Ang bawat hakbang niya sa pino at maputing buhangin ay maingat. Tinitiyak na hindi siya mapapansin ng mga gwardyang nakatayo sa paligid ng mga villa. Sa kanyang mga kamay, ang kanyang cellphone ay tila isang matalas na sandata na nakatutok sa kinaroroonan ng isang katotohanang mas mapait pa sa kamandag. Mula sa kanyang kinaroroonan, kitang-kita ni Gabriel ang isang pribadong balkonahe na nakaharap sa dagat. Doon, sa ilalim ng malamlam na liwanag ng mga parol, nakaupo si Dante at Celine,
Ang tawanan nila ay tila mga tinik na tumutusok sa pandinig ni Gabriel. May hawak silang mga baso ng kumikinang na champagne. Ang bawat lagok ay tila isang pagdiriwang sa kanilang pagnanakaw. Cheers, baby! Konting hintay na lang, makakaalis na tayo patungong Australia. Ani Dante, ang kanyang boses ay puno ng kayabangan habang inilalagay ang braso sa balikat ni Celine. Kapag nakuha na ni Mama ang huling pirma ni Soraya, wala na tayong kailangang ipag-alala pa. May iwan sila doon sa hirap habang tayo nagsisimula ng bagong buhay. Sana lang ay mabilis na makuha ni Doña Amalia ang pirma na yon. Naiinip na ako sa init dito. Sagot ni Celine habang hinahaplos ang kwintas na ginto sa kanyang leeg. Ang kwintas na pag-aari ng ina ni Soraya. Ang kinang ng ginto sa ilalim ng buwan ay tila isang pangungutya sa bawat puyat at pagod na dinanas ni Soraya. Naramdaman ni Gabriel ang matinding pagngangalit ng kanyang mga ngipin. Ang injustice engine sa kanyang loob ay tila sasabog na sa galit. Sa bawat pagpindot niya sa screen ng kanyang telepono upang kumuha ng video at mga larawan, nararamdaman niya ang bigat ng bawat ebidensyang kanyang naiipon. Hindi lamang ito basta panloloko, ito ay isang sistematikong pag-ubos sa buhay ng isang pamilya para sa pansariling kaligayahan. Ngunit sa gitna ng kanyang pagkuha ng ebidensya, isang biglang pagtunog ng tuyong dahon sa kanyang likuran ang nagpatigil sa mundo ni Gabriel. Nanigas ang kanyang buong katawan. Ang bawat hibla ng kanyang buhok ay tila nagsitayuan sa takot. Hindi siya gumalaw. Tanging ang malakas na tibok ng kanyang puso ang naririnig niya sa gitna ng katahimikan ng gabi. Sino ang nariyan? May tao ba riyan sa likod ng mga halaman? Isang baritono at malakas na boses mula sa isa sa mga bodyguard ni Dante ang umalingaw-ngaw sa paligid. Dahan-dahang uminog ang liwanag ng isang malakas na flashlight patungo sa kinaroroonan ni Gabriel. Ang bawat pagtama ng liwanag sa mga dahon ay tila papalapit ng papalapit sa kanyang pinagtataguan. Pinilit ni Gabriel na paliitin ang kanyang katawan. Ang kanyang hininga ay pinigil niya hanggang sa puntong sumasakit na ang kanyang dibdib. Sa kabilang banda, si Dante ay tumayo mula sa kanyang upuan. Ang kanyang mga mata ay naniningkit habang tumitingin sa direksyon ng kakahuyan. May problema ba, Mario? May nakita ka bang hindi dapat nariyan? Parang may narinig akong kumaluskos, boss. Sisiguraduhin ko lang, sagot ng bodyguard habang patuloy na lumalapit sa pwesto ni Gabriel. Ang tunog ng bawat hakbang nito sa buhangin ay tila isang orasan na nagbibilang ng nalalabing sandali ng kalayaan ni Gabriel. Isang hakbang na lang, isang liwanag na lang, at mabubunyag na ang presensya ng taong magpapabagsak sa kanila. Sa mga sandaling iyon, ang tanging naiisip ni Gabriel ay ang mukha ni Soraya at ang pag-asang nakasalalay sa kanyang mga kamay. Kung mahuhuli siya rito, mawawala ang lahat, ang ebidensya, ang katarungan, at ang huling pagkakataon na mailigtas si Tala. Ang bawat tibok ng puso ni Gabriel ay tila isang tambol na nagbababala ng panganib sa gitna ng masukal na halamanan ng resort. Sa huling segundo bago tumama ang liwanag ng flashlight sa kanyang mukha, isang pusa ang biglang tumalon mula sa kabilang panig ng mga palumpong na lumikha ng malakas na kaluskos sa mga tuyong dahon sa malayo. Ang liwanag ng flashlight ni Mario ay mabilis na humabol sa direksyon ng tunog, malayo sa kinaroroonan ni Gabriel. Pusa lang pala, reklamo ng bodyguard habang ibinababa ang kanyang ilaw. Masyado tayong nerbyoso, boss. Wala namang mangangahas na pumasok dito sa pribadong villa nyo. Nakahinga ng malalim si Gabriel. Ang kanyang likod ay basang-basa ng malamig na pawis habang dahan-dahang gumagapang palayo sa panganib. Hawak niya ang kanyang cellphone na tila ito ang pinakamahalagang kayamanan sa mundo. Naroon ang katotohanang dudurog sa bawat kasinungalingan ni Dante at Amalia. Nabalik lamang ang diwa ni Gabriel nang marinig niya ang mahinang pagbukas ng pinto ng silid sa ospital sa Maynila. Ilang oras matapos ang kanyang madaliang paglipad pabalik. Doon, sa ilalim ng malamlam na ilaw ng koridor,
Nakita niya si Soraya na nakaupo sa isang matigas na upuang plastik. Ang kanyang ulo ay nakasandal sa pader habang pilit na nilalabanan ang antok. Sa kanyang kandungan ay ang mga lumang papeles na binabasa niya sa ilalim ng liwanag ng buwan. Soraya, mahinang tawag ni Gabriel. Nagising si Soraya at agad na tumayo. Ang kanyang mga mata ay puno ng pag-asa at kaba. Lumapit si Gabriel at, sa isang hindi inaasahang pagkilos, dahan-dahan niyang hinawakan ang kamay ni Soraya. Ang init ng kanyang palad ay tila isang kuryenteng nagbigay ng lakas sa nanunuyong pagkatao ng babae. Tiningnan ni Gabriel ang mga daliri ni Soraya, mga daliring may mga peklat ng karayom at hapdi ng sabon, at marahan itong hinaplos. Nagawa ko, Soraya, hawak na natin ang ebidensya. Bulong niya, ang kanyang boses ay naging malambot na tila isang himig ng pag-ibig. Salamat, Attorney Gabriel. Hindi ko alam kung paano ko kayo mababayaran. Sagot ni Soraya, ang kanyang boses ay nanginginig. Sa unang pagkakataon, hindi siya umiiwas sa tingin ng isang lalaki. Naramdaman niya ang isang uri ng proteksyon na hindi kailanman ibinigay ni Dante. Huwag mo akong tawaging abogado ngayon. Gabriel na lang. Muling pagpapatuloy ng lalaki. Dahan-dahan silang naupo sa mahabang upuan, ang kanilang mga balikat ay magkadikit. Sapat na upang maramdaman ni Soraya ang bawat paghinga ng lalaking nasa tabi niya. Alam mo, Soraya, nakikita ko ang aking ina sa'yo. Pagsisimula ni Gabriel. Habang nakatingin sa kawalan, dumaan din siya sa ganitong hirap. Inapi ng mga taong mayayaman, ginipit dahil sa utang na loob na hindi naman totoo. Pumanaw siya nang hindi nakukuha ang katarungan dahil wala siyang boses. Ipinangako ko sa sarili ko na hinding-hindi na muling may mangyayaring ganito sa harap ko. Isang sandali ng katahimikan ang namayani sa pagitan nila. Ang slow burn romance ay nagsimulang mamukadkad sa gitna ng kanilang mga sugat. Dahan-dahang isinandal ni Soraya ang kanyang ulo sa balikat ni Gabriel. Isang pagtitiwalang matagal na niyang ipinagkait sa sarili. Naramdaman niya ang paghaplos ni Gabriel sa kanyang buhok, isang banayad at magalang na kilos na nagparamdam sa kanya na siya ay pinahahalagahan, hindi bilang isang alipin, kundi bilang isang babae. Gayunpaman, habang binubuksan ni Gabriel ang mga lumang dokumento ng Santos Corp na kinuha niya mula sa isang lihim na source, ang kanyang mukha ay biglang nagbago. Ang kanyang mga mata ay naningkit sa gulat nang makita ang isang pangalan sa isang lumang kontrata ng lupa, isang pangalang matagal na niyang binaon sa limot. Ang lupain sa Tarlac na pag-aari ng ama ni Soraya ay may pirma ng isang witness na pamilyar kay Gabriel. Ang witness na yon ay ang kanyang sariling ama, na nawala at nasira ang reputasyon dahil sa isang aksidente sa kumpanya ng mga Santos 30 taon na ang nakalilipas. Napabitaw si Gabriel sa dokumento. Ang kanyang puso ay tumitibok ng mabilis dahil sa isang bagong tuklas na katotohanan. Ang laban ni Soraya ay hindi lamang laban ng isang inang inaapi. Ito ay laban din para sa kanyang sariling pamilya. Isang lihim na koneksyon ang nagbubuklod sa kanila sa nakaraan ng mga Santos. Isang koneksyon na kung malalaman ni Doña Amalia, ay maaaring maging mitya ng isang mas madugong paghihiganti. Paano tatanggapin ni Soraya na ang lalaking tumutulong sa kanya ay may sarili palang madilim na agenda laban sa pamilya ng kanyang asawa? At ano ang gagawin ni Amalia kapag nalaman niyang ang anak ng taong pinabagsak nila noon ay bumalik na upang kunin ang lahat mula sa kanila? Ang kaysa-isang lupang akala nila ay basurang maaaring itapon, ay siyang magiging kabaong nalilibing sa kanilang karangyaan. Sa loob ng isang madilim at siksikang silid na nagsisilbing pansamantalang opisina ni Gabriel, ang usok ng mainit na kape ay humahalo sa alimpuyaw ng mga lumang dokumento. Nakaupo si Soraya sa harap ng isang malaking pisara kung saan nakadikit ang mga larawan ni Dante, Celine at Doña Amalia.
Ang bawat mukha sa pisarang iyon ay tila mga aninong pilit humahabol sa kanya, ngunit sa pagkakataong ito, hindi siya tumatakbo. Sa halip, maingat niyang sinusuri ang bawat koneksyon, ang bawat butas sa kanilang mga plano, gaya ng paraan ng paghimay niya sa bawat hibla ng tela sa siungmay. Ipinaliwanag ni Gabriel ang huling piraso ng puzzle. Ang lupain sa Tarlac na pag-aari ng ama ni Soraya ay hindi lamang basta lupa. Ito ang nagsisilbing pundasyon ng lahat ng utang ng Santos Corporation. Kapag ang lupang iyon ay napatunayang may kaso ng pamemeke ng pirma at panloloko, ang lahat ng kanilang assets, pati na ang resort sa Palawan, ay maaaring isailalim sa isang asset freeze. Ibig sabihin, Gabriel, ang tanging bagay na pilit nilang kinukuha sa akin ang siya ring hihila sa kanila pababa? Tanungin ni Soraya. Ang kanyang boses ay puno ng isang uri ng kapangyarihang unti-unting nabubuo sa kanyang dibdib. Eksakto, Soraya. Sagot ni Gabriel habang itinititig ang kanyang mga mata sa babae. Kapag naihain natin ang petition para sa injunction ngayong linggo, hihinto ang daloy ng pera ni Dante sa Palawan. Magiging parang mga isdang wala sa tubig ang mga Santos. Mawawalan sila ng pambayad sa mga suppliers, sa mga gwardiya, at sa lahat ng mga taong bumibili ng kanilang katahimikan. Isang sandali ng tagumpay ang dumaan sa pagitan nila, isang golden moment kung saan ang kanilang mga kamay ay muling nagtagpo sa ibabaw ng lamesa. Ngunit sa likod ng katuwaan, naroon ang bigat ng katotohanang natuklasan ni Gabriel tungkol sa kanyang ama. Pinili niyang manahimik muna, natatakot na baka ang galit na nararamdaman niya ay makagulo sa pokus ni Soraya. Para sa kanya, ang pagliligtas kay Soraya ay ang kanyang paraan ng paghingi ng tawad sa nakaraan ng kanyang sariling pamilya. Habang naglalakad si Soraya pabalik sa maliit na kwartong inuupahan niya malapit sa ospital, ang bawat hakbang niya sa madilim na pasilyo ay tila sinasaliwan ng kaba. Ang amoy ng basang lupa mula sa katatapos lang na ulan ay nagpapaalala sa kanya ng gabi ng kanyang pagtakas. Ang katahimikan ng paligid ay tila may dalang babala. Isang masamang pangitain na nagpapabigat sa kanyang mga balikat. Pagdating niya sa tapat ng kanyang pinto, napatigil siya. Ang kanyang hininga ay biglang naging mababaw nang makita ang isang bagay na nakasabit sa hawakan ng pinto. Ito ay isang itim na rosas. Ang bawat talulot nito ay tila sumisipsip ng natitirang liwanag sa pasilyo. Sa ilalim ng rosas ay isang maliit na papel na may nakasulat na mga salitang tila isang sumpa mula sa kailaliman ng impyerno. Huwag mong hayaang ang iyong ambisyon ang maging kabaong ng iyong anak, bawiin ang kaso, o baka hindi na umabot si Tala sa susunod niyang kaarawan. Naramdaman ni Soraya ang biglang panlalamig ng kanyang buong katawan. Ang injustice engine ay pinalitan ng isang matinding takot para sa buhay ni Tala. Alam niyang hindi ito biro. Ang mga Santos ay mga hunyangong handang magpalit ng kulay upang makapanakit. Ang bawat tibok ng kanyang puso ay tila isang babala na ang laban na ito ay hindi na lamang tungkol sa pera at lupa. Ito ay tungkol na sa buhay at kamatayan. Sino ang nagpadala ng rosas na ito? Paano nila nalaman kung nasaan siya nagtatago? Sa gitna ng dilim, naramdaman ni Soraya na may mga matang nagmamasid sa kanya mula sa kabilang panig ng kalsada, naghihintay ng kanyang susunod na pagkakamali. Pirma lang, Soraya. Isang pirma mo lang sa settlement papers at bukas na bukas din, maililipat natin si Tala sa pinakamahal na ospital sa bansa. Huwag mong hayaang mamatay ang anak mo dahil lang sa pride mo. Ang tinig ni Dante sa kabilang linya ng telepono ay tila lason na hinaluan ng asukal. Matamis pakinggan, ngunit nakamamatay ang bawat salita. Sa loob ng masikip na cubicle ng public hospital, nakatayo si Soraya habang ang kanyang kabilang kamay ay mahigpit na nakahawak sa malamig na riles ng kama ni Tala. Ang bawat paghinga ng kanyang anak ay tila isang tuyong huni na humihingi ng tulong. Bawat pag-angat ng maliit na dibdib ay isang paalala
na mabilis na nauubos ang kanilang oras. Nabalik lamang ang diwa ni Soraya nang marinig niya ang malakas na tunog ng monitor sa tabi ng kama. Hindi ito ang tunog ng makina, kundi ang mabilis at gumaralgal na tibok ng puso ng kanyang anak na tila isang tambol na nagmamadali patungo sa dulo. Ang sacrifice dilemma engine sa loob ng kanyang dibdib ay nagsimulang gumaralgal, ang pagpili sa pagitan ng mabilis na pera para iligtas ang anak o ang pagpapatuloy ng laban para sa katarungang maaring dumating nang huli na ang lahat. Dante, paano mo nagagawang gamitin ang buhay ng sarili mong anak para lang isalba ang sarili mo? Bulong ni Soraya, ang kanyang boses ay nanginginig sa pagitan ng puot at desperasyon. Hindi ito tungkol sa akin, Soraya. Tungkol ito sa atin. Na-freeze na ang mga accounts ko dahil sa ginawa niyo ni Gabriel. Wala akong pambayad sa abogado, pero meron akong sapat na itatabi para sa operasyon ni Tala. Kung babawiin mo ang lahat ng demanda, sagot ni Dante, ang kanyang tono ay naging mas mapangahas. Isipin mo si Tala, Soraya. Mamamatay siya sa harap mo habang hinihintay mo ang pirma ng judge. Gusto mo ba yon? Gusto mo bang maging bida sa isang kwento ng katarungan pero wala ka namang anak na yayakapin sa huli? Kesong gayendo. Naramdaman ni Soraya ang biglang panlalambot ng kanyang mga tuhod. Napatingin siya sa maliit na kamay ni Tala na mahigpit na nakakapit sa kanyang daliri kahit sa gitna ng kawalan ng malay ng bata. Ito ang kanyang golden moment, ang pakiramdam ng init ng balat ng kanyang anak na tila nagmamakaawang huwag siyang bibitiwan. Ang bawat luhang pumatak mula sa kanyang mga mata ay tila naging isang dambuhalang bigat na nagpabagsak sa kanyang huling depensa. Pilit niyang ibinuka ang kanyang bibig upang sumagot, upang sabihing payag na siya sa settlement nang biglang bumukas ang pinto ng kwarto. Pumasok si Attorney Gabriel. Ang kanyang mukha ay puno ng pag-aalala at pawis. Nang makita niya ang cellphone sa tenga ni Soraya at ang hitsura ng mukha nito, agad niyang naintindihan ang nangyayari. Mabilis na lumapit si Gabriel at kinuha ang telepono mula sa kamay ni Soraya. Huwag kang makikinig sa kanya, Soraya. Ang perang inaalok niya ay galing sa nakaw na yaman na lalong maglalagay sa iyo sa panganib. Isang trap ito. Kapag pumirma ka, mawawala ang lahat ng ebidensya natin at kukunin nila si Tala sa iyo gamit ang perang iyon. Pero mamamatay ang anak ko, Gabriel. Sigaw ni Soraya. Ang kanyang boses ay bumasag sa katahimikan ng ward. Anong silbi ng katarungan kung wala na si Tala? Anong silbi ng lahat ng ito kung lilibing ko ang anak ko bukas? Napatigil si Gabriel. Ang sakit sa mga mata ni Soraya ay tila isang punyal na tumagos sa kanyang sariling puso. Sa gitna ng kanilang pagtatalo, ang monitor sa tabi ni Tala ay biglang naglabas ng isang mahaba at matinis na tunog. Ang linyang berde sa screen ay iunti-unting naging patag. Isang grupo ng mga doktor at nurse ang biglang pumasok sa loob. Mabilis na itinulak sina Soraya at Gabriel palayo sa kama. Ang bawat kilos ng mga mediko ay tila isang mabilis na sayaw ng kamatayan at buhay. Narinig ni Soraya ang sigaw ng lead doctor. Kailangan na nating i-intubate ang bata. Emergency bypass na ito. Pero kailangan natin ng clearance at deposit para sa ICU slots. Sa kabilang linya ng telepono na nakalapag sa sahig, naririnig pa rin ang boses ni Dante na puno ng panunuya. Ano na, Soraya? Naririnig mo ba ang tunog ng makina? Iyan ang tunog ng huling pagkakataon mo. Pirma o kabaong. Napahawak si Soraya sa kanyang ulo. Ang kanyang mundo ay tila umiikot sa gitna ng kaguluhan, ng tunog ng monitor, at ng tinig ng demonyong nag-aalok ng kaligtasan. Ito ang pinakamataas na stake sa kanyang buhay. Sa isang dako ay ang buhay ni Tala na unti-unting naglalaho, at sa kabilang dako ay ang katarungang tanging sandata niya laban sa mga santos. Sa bawat halakhak ninyo sa gabing ito, naririnig ko ang gumaralgal na paghinga ng aking anak na muntik nyo nang patayin. Akala nyo ba ay ginto ang inyong hawak?
Ang totoo, mga abo na lamang ito ng inyong sariling kasalanan. Ang marangyang mansyon ng mga Santos ay tila isang dambuhalang kabaong na pinalamutian ng mga kumukutitap na ilaw at mamahaling bulaklak. Sa labas, ang mga kotseng pangmayaman ay nakapila ng mahaba, habang ang tunog ng masayang orkestra ay humahalo sa amoy ng inihaw na karne at imported na alak. Ito ang gabi ng anibersaryo ng Santos Corporation, ang piging na inihanda ni Doña Amalia upang ipakita sa buong Maynila na sila pa rin ang makapangyarihan sa kabila ng mga balibalitang naghihingalo na ang kanilang kumpanya. Sa gitna ng malawak na sala, si Doña Amalia ay nakatayo sa ilalim ng dambuhalang chandelier, suot ang isang itim na terno na puno ng mga diamante. Hawak niya ang isang baso ng champagne habang nakikipag-usap sa mga impluwensyadong tao sa lipunan. Kasama niya si Dante na mukhang hindi mapakali sa kanyang suot na tuxedo. Pilit na itinatago ang takot sa kanyang mga mata sa likod ng isang pilit ng ngiti. "Huwag kang mag-alala, Dante." Bulong ng matanda sa kanyang anak. Ang boses ay sapat na para sa kanila lamang. Tapos na ang laro. Siguradong nakapirma na ang asawa mo sa hospital bed ng anak mo. Mamaya, i-aanunsyo natin ang bagong partnership natin sa mga Australian investors. Magiging masagana muli ang buhay natin. Nabalik lamang ang diwa ng lahat nang biglang bumukas ang malaking pinto ng mansyon. Isang malamig na hangin mula sa labas ang pumasok sa loob na nagdulot ng bahagyang paggalaw ng mga kurtina. Mula sa madilim na pasilyo, isang anino ang dahan-dahang lumakad patungo sa gitna ng silid. Ang tunog ng bawat hakbang ng sapatos sa sahig na marmol ay tila isang pagbibilang ng oras ng paghuhukom. Natahimik ang buong paligid. Ang mga bisita ay isa-isang lumingon. Ang kanilang mga bulong ay uant-unting naglaho. Doon sa nakatayo si Soraya. Ngunit hindi ito ang Soraya na kilala nila. Ang dumi-dumitang manugang na laging nakayuko. Nakasuot siya ng isang napakagandang bestido na gawa sa pinong telang pinya na siya mismo ang nagdisenyo at tumahino ang mga gabing wala siyang tulog. Ang bawat borda nito ay tila mga kwento ng kanyang pagdurusa na naging sining. Ang kanyang buhok ay maayos na nakapusod at ang kanyang mukha, bagaman may bakas ng puyat, ay naglalabas ng isang ningning na hindi kayang bilhin ng anumang hiyas. Sa kanyang tabi ay si Attorney Gabriel na mukhang isang tunay na Ginoo sa kanyang itim na suit. Ang kanilang pagpasok ay tila isang eksena mula sa isang pelikula, isang paghaharap ng katotohanan laban sa kasinungalingan. "Soraya?" Nanginginig na tawag ni Dante. Ang kanyang baso ay muntik nang mahulog mula sa kanyang kamay. "Anong ginagawa mo rito? Dapat ay nasa ospital ka." Dahan-dahang lumapit si Soraya sa tapat ni Doña Amalia. Tiningnan niya ang matanda ng walang takot. Ang kanyang mga mata ay naniningning sa ilalim ng liwanag ng chandelier. Ang golden moment ay naganap nang haplusin ni Soraya ang burda ng kanyang sariling damit. Ang telang nanggaling sa kungmay na pilit nilang kinuha sa kanya. "Narito ako upang bawin ang lahat ng sakin, Doña Amalia." Ang boses ni Soraya ay malinaw at matatag, sapat upang marinig ng bawat bisitang nakikinig. Ang lupang kinatatayuan ng mansyong ito, ang kumpanyang ipinagmamalaki nyo, at ang dangal na tinapakan nyo, lahat ng yan ay nakabase sa isang kasinungalingan. At ngayong gabi, ang kasinungalingang yon ay natapos na. Inilabas ni Gabriel ang isang folder ng mga dokumento at itinaas ito sa harap ng karamihan. "Mga Ginoo at Ginang, nais naming ipaalam sa lahat na dahil sa kaso ng fraudulent transactions at illegal sequestration of assets, ang Santos Corporation ay kasalukuyan ng nasa ilalim ng isang temporary restraining order at si Mrs. Soraya Santos bilang may-ari ng pangunahing lupain na ginamit bilang kolateral, ang siyang tumatayo ngayon bilang major stockholder ng kumpanyang ito." Isang matinding katahimikan ang bumalot sa mansyon.
Ang tunog ng orkestra ay biglang huminto nang bitawan ng konduktor ang kanyang baton. Ang mga diamante sa leeg ni Amalia ay tila biglang naging mabigat, tila mga kadena na sumasakal sa kanya. Ang lahat ng mata ay nakatuon sa matanda, na ang mukha ay dahan-dahang nagpalit mula sa pagiging maputi patungo sa isang kulay na tila isang taong nakakita ng sariling libing. Hindi ito maaari! Sigaw ni Amalia. Ang kanyang boses ay pumiyok sa tindi ng hiya at galit. Guardiya, paalisin ang mga taong ito. Sinasabi ko sa inyo, nagpapanggap lang sila. Ngunit walang gwardiyang gumalaw. Sa halip, mula sa likuran ni Soraya, isang pangkat ng mga opisyal ng pulisya ang pumasok sa loob ng sala. Ang tunog ng kanilang mga sapatos sa marmol ay tila isang huling hantungan para sa pamilya Santos. Ang cliffhanger ay naroon nang lumapit ang pinuno ng mga pulis kay Dante at Celine na kanina lang ay nagtatago sa likod ng mga bisita. Isang pares ng posas ang inilabas. Ang tunog ng bakal nito ay tila isang malakas na hatol na nagtapos sa masayang tugtugin ng piging. Dante Santos, Celine Mercado, mayroon kaming warrant of arrest para sa inyong dalawa. Ani ng pulis. Habang dahan-dahang ikinakabit ang posa sa mga kamay ni Dante, tiningnan ni Soraya ang kanyang asawa. Walang puot sa kanyang mga mata, tanging isang malalim na pagod at ang matamis na lasa ng katarungan. Ngunit bago pa man madala ang dalawa, isang biglang pagbagsak ang narinig sa gitna ng sala. Si Doña Amalia ay nakahawak sa kanyang dibdib. Ang kanyang mga mata ay nanlilisik habang unti-unti siyang nawawalan ng balanse sa ibabaw ng kanyang mamahaling alpombra. Ang pinakamataas na uri ng paghihiganti ay hindi ang pagpatay, kundi ang pagpilit sa iyong kaaway na panoorin ang pagbagsak ng sarili nilang imperyo habang wala silang magawa kundi ang lumunok ng sarili nilang apdo. Ang mansyong Santos na dati ay puno ng yabang at ningning ay naging isang eksena ng kaguluhan at kahihiyan sa loob lamang ng ilang sandali. Habang ang mga nurse ay nagkakandara pa upang tulungan si Doña Amalia na nakahandusay sa sahig, ang mga bisitang dati ay yumuyukod sa kanyang harap, ay abala naman sa pagkuha ng mga video at larawan. Ang kanilang mga bulong ay tila mga bubuyog na sumasipsip sa natitirang dangal ng matanda. Wala nang hiya na natira, tanging ang hubad na katotohanan ng kanilang pagkatalo. Sa gilid ng malawak na pinto, pilit na kumakawala si Dante mula sa pagkakahawak ng mga pulis. Ang kanyang tuxedo ay gusot na, at ang kanyang mukha ay basang-basa ng pawis at luha ng takot. Tumingin siya kay Soraya. Ang kanyang mga mata ay nagmamakaawa, naghahanap ng katiting na awa sa babaeng binaliwala niya noon. Soraya, pakiusap. Mag-usap tayo. Asawa mo pa rin ako. Sigaw ni Dante, ang kanyang boses ay pumiyok sa desperasyon. Huwag mo itong gawin sa akin. Si Tala, isipin mo ang anak natin. Kailangan niya ng ama. Dahan-dahang lumapit si Soraya sa kanyang asawa. Huminto siya sa sapat na distansya, sapat upang makita ang bawat butil ng takot sa mga mata ni Dante. Naramdaman ni Soraya ang bigat ng lahat ng gabi ng kanyang pananahi, ang lahat ng tusok ng karayom, at ang bawat ubo ni Tala na hindi niya malunasan dahil kinuha ni Dante ang pera. Ang injustice engine ay tuluyan ng napalitan ng isang malamig na katarungan. Ang ama Dante ay ang taong nagbibigay ng hininga sa kanyang anak, hindi ang taong nagnanakaw nito. Mahinahon na sagot ni Soraya. Ang boses ay walang bakas ng galit, tanging isang malalim na pagod. Tapos na ang pagiging asawa ko sa iyo nang hayaan mong mag-agaw buhay ang anak mo para sa isang paraiso sa Palawan. Ang bawat posas na nasa kamay mo ay ang kabayaran sa bawat luhang pumatak sa aking mga mata. Sa likuran nila, si Celine ay umiiyak din habang pilit na itinatago ang kanyang mukha. Ang mamahaling kwintas na ginto, ang alaala ng ina ni Soraya, ay kinuha ng isang babaeng pulis bilang bahagi ng ebidensya. Nang makita ni Soraya ang kwintas,
Naramdaman niya ang isang bahagyang hapdi, ngunit mabilis itong napalitan ng kapanatagan. Ang katarungan ay hindi lamang tungkol sa pagpapakulong. Ito ay tungkol sa pagbawi sa mga bagay na may tunay na halaga. Nabalik lamang ang atensyon ng lahat ng dahan-dahang magkamalay si Doña Amalia. Ang kanyang mga mata ay pagalagala. Tila hindi pa rin matanggap ang nangyayari. Nang makita niya ang mga dilaw na police line na inilalagay sa loob ng kanyang sala at ang mga tauhan ng bangko na nagsisimulang mag-imbentaryo ng kanyang mga kagamitan, isang mahaba at paos na sigaw ang lumabas sa kanyang bibig. "Soraya! Hayop ka! Ako ang nagpakain sa'yo! Ako ang nagbigay ng lahat sa'yo!" Sigaw ni Amalia habang pilit na tumatayo, ngunit muli siyang napaupo sa sahig dahil sa panghihina. "Lahat ng ito ay akin. Akin ang mansyong ito. Akin ang kumpanyang ito. Wala na sa inyo ang lahat, Doña Amalia," ani Attorney Gabriel habang inilalabas ang final notice mula sa korte. Simula sa oras na ito, ang mansyong ito ay selyado na. Mayroon kayong 1 oras upang kunin ang inyong mga personal na gamit na hindi bahagi ng kaso. Pagkatapos nyon, kailangan nyo ng lisanin ang lugar na ito. Ang internal crumbling ni Amalia ay naging ganap nang makita niyang ang kanyang sariling mga katulong ay nagsimula nang umalis. Bit-bit ang kanilang sariling mga gamit nang hindi man lang siya tinitingnan. Ang kapangyarihang itinayo niya sa takot at pera ay naglaho na parang usok. Siya ay mag-isa, nakaupo sa gitna ng isang bahay na hindi na sa kanya, habang ang mundo ay nanonood sa kanyang pagbagsak. Dahan-dahang lumabas si Soraya sa mansyon kasama si Gabriel. Sa labas, ang malamig na hangin ng gabi ay tila isang pagpapala. Ang ingay ng mga sirena ng pulis ay dahan-dahang naglalaho sa malayo, pinalitan ng katahimikan ng gabi. Tumingala si Soraya sa langit, kung saan ang mga bituin ay tila mas maliwanag kaysa dati. "Gabriel, tapos na ba talaga?" bulong ni Soraya. "Tapos na ang digmaan, Soraya," sagot ni Gabriel, habang dahan-dahang inilalagay ang kanyang jacket sa balikat ng babae. "Ngayon, ang susunod na kabanata ay para sa inyo ni Tala. Ang katarungan ay narito na. Pero ang tunay na tagumpay ay ang iyong kalayaan." Ngunit sa gitna ng kanilang pag-uusap, ang cellphone biri ni Soraya ay biglang tumunog. Isang tawag mula sa ospital. Ang kanyang puso ay muling tumibok ng mabilis dahil sa kaba. Nang sagutin niya ito, ang boses ng doktor sa kabilang linya ay may dalang isang balitang hindi niya inaasahan. Isang balitang maglalagay ng huling tuldok sa lahat ng kanyang pagtitiis. Ano ang balitang ito? Ito ba ang himalang hinihintay niya? O isang huling pagsubok na muling susubok sa kanyang katatagan? "Arnay ko." Ang boses ng doktor sa telepono ay hindi naging hatol ng kamatayan, kundi isang himig ng muling pagkabuhay na nagpabago sa takbo ng aking mundo. Nabitawan ni Soraya ang kanyang telepono. Ang tunog nito sa semento ay hindi na narinig dahil sa lakas ng tibok ng kanyang sariling puso. "Gising na siya, Attorney Gabriel. Gising na ang anak ko." Ang kanyang sigaw ay humalo sa hangin ng gabi, isang pagsabog ng ligaya na matagal nang nakakulong sa kanyang dibdib. Hindi na siya nag-atubili. Mabilis siyang tumakbo patungo sa sasakyan. Ang bawat hakbang ay tila lumilipad. Tila ang lahat ng bigat na dala niya sa loob ng maraming taon ay tuluyan ng naglaho. Pagdating sa ospital, ang amoy ng antiseptic ay hindi na nakakasulasok. Tila naging amoy ito ng isang bagong simula. Dahan-dahang binuksan ni Soraya ang pinto ng ICU. Ang kanyang hininga ay pinigil niya nang makita ang maliit na figura sa ibabaw ng puting kama. Ang mga mata ni Tala ay dilat na. Dahan-dahang gumagalaw habang tinitingnan ang paligid. "Mama," isang napakahina at paos na boses, ngunit para kay Soraya, ito ang pinakamagandang musikang narinig niya sa buong buhay niya. Dahan-dahang lumapit si Soraya at hinawakan ang maliit na kamay ng anak.
Ang golden moment ay naganap nang maramdaman niya ang mahinang pisil ni Tala sa kanyang daliri. Doon, sa gitna ng malamig na silid, ang mga luha ni Soraya ay pumatak, hindi na dahil sa sakit, kundi dahil sa isang pasasalamat na hindi kayang bayaran ng kahit anong yaman. Sa likuran niya, nakatayo si Gabriel, ang kanyang mga mata ay basa rin ng luha habang pinapanood ang mag-ina. Ang katarungan ay nakamit na, ngunit ang tunay na milagro ay ang buhay na muling nagningning sa harap nila. Lumipas ang 2 taon. Ang hangin sa labas ng isang malaking gusali sa tondo ay amoy bagong tahi na tela at pag-asa. Isang malaking karatula ang nakasabit sa tapat ng gate, Tala Textiles. Sa loob, ang tunog ng mga makinang panahi ay tila isang maayos na orkestra, isang ritmo ng pagsisikap at tagumpay. Dito, ang mga empleyado ay hindi tinatrato bilang alipin. Sila ay mga kababaihan mula sa hirap na binigyan ni Soraya ng pagkakataong bumangon, gaya ng ginawa niya sa kanyang sarili. Nakatayo si Soraya sa gitna ng siomai. Suot ang isang simpleng corporate attire na nagpapakita ng kanyang bagong katayuan bilang CEO. Hindi na siya ang babaeng nakaluhod sa putikan. Siya na ang nagpapatakbo ng sarili niyang imperyo. Tiningnan niya ang mga telang makukulay na dumaan sa kanyang mga kamay. Ang bawat hibla ay simbolo ng kanyang katatagan. Nabalik lamang ang kanyang diwa nang marinig niya ang malakas na tawa ni Tala mula sa maliit na garden sa gilid ng gusali. Ang bata ay malusog na, tumatakbo at naglalaro kasama si Gabriel. Tiningnan ni Soraya ang lalaking hindi bumitaw sa kanya sa gitna ng bagyo. Si Gabriel ay naging higit pa sa isang abogado. Siya ang naging pundasyon ng kanyang bagong buhay, ang taong nagturo sa kanya na ang pag-ibig ay hindi dapat maging isang kulungan, kundi isang pakpak upang lumipad. Naglakad si Gabriel patungo kay Soraya. Bitbit ang isang baso ng malamig na juice. "Masyado ka na namang nagtatrabaho, Soraya. Sabi ko sa'yo, ang kumpanya ay kayang tumayo, pero ang puso mo kailangan din ng pahinga." Ngumiti si Soraya at dahan-dahang isinandal ang kanyang ulo sa balikat ni Gabriel. Naramdaman niya ang init ng bisig ng lalaki na pumalibot sa kanyang baywang, isang yakap na puno ng respeto at pagmamahal. "Salamat, Gabriel. Salamat dahil hindi mo ako hinayaang maniwala na hanggang doon na lang ako." Sa malayo, ang balita tungkol sa mga Santos ay naging isa na lamang bulong-bulungan sa mga kanto. Si Dante ay nabulok sa loob ng kulungan. Iniwan ng lahat ng kanyang mga kaibigan at maging ni Celine, na tumakas din matapos maubos ang natitirang pera. Si Doña Amalia naman ay nakatira na ngayon sa isang maliit na paupahan, mag-isa at kinakain ng sariling sakit at pagsisisi. Ang bawat gabi niya ay puno ng multo ng mga taong kanyang inapi habang tinitingnan ang mga lumang larawan ng isang karangyaang hindi na kailanman babalik. Tumingin si Soraya sa papalubog na araw. Ang kalangitan ay kulay kahel at lila. Tila isang napakalaking canvas na nagdiriwang sa kanyang tagumpay. Ang bawat luhang pumatak noon ay naging mga perlas ng karunungan. Ang bawat sugat ay naging medalya ng kanyang katapangan. "Handa ka na ba para sa susunod nating plano?" Tanong ni Gabriel habang hinahawakan ang kanyang kamay ng mahigpit. "Handa na ako, Gabriel," sagot ni Soraya. Ang kanyang boses ay puno ng kapayapaan. "Dahil ngayon, alam ko na ang tunay na yaman ay hindi nasusukat sa ginto, kundi sa kalayaan ng pusong marunong magpatawad sa sarili at lumaban para sa bukas." Nabasag ang katahimikan ng hapon sa dahan-dahang pag-alon ng dagat sa dalampasigan. Isang tunog na tila humihikbi sa bawat paghalik sa buhangin, ngunit may dalang pangako ng kapayapaan. Sa balkonahin ng isang payak ngunit magandang bahay bakasyunan sa Bataan, nakaupo si Soraya habang pinapanood ang papalubog na araw. Ang kulay ng langit ay isang timpla ng ginto at rosas na nagpapaalala sa kanya na ang bawat dulo ay simula lamang ng isang bagong liwanag.
Hinaplos ni Soraya ang kanyang mga daliri. Wala na ang mga pamamaga at sugat mula sa pananahi sa tondo. Bagaman may mga peklat pa ring naiwan, hindi na ito mga tanda ng pagdurusa, kundi mga medalya ng isang laban na kanyang ipinanalo. Hawak niya ang isang lumang litrato, ang litrato ng kanyang ama sa Tarlac. Ngayon, ang lupang yon ay hindi na collateral ng utang. Ito ay isa ng matagumpay na farm na nagbibigay ng trabaho sa mga kapuspalad. Isang buhay na monumento para sa dangal ng kanyang ama na pilit niluray ng mga santos. Nabalik lamang ang kanyang diwa nang marinig niya ang tawag ni Tala. Ang bata, na ngayon ay masigla at puno ng buhay, ay tumatakbo sa buhanginan habang sinusundan ni Gabriel. Ang bawat hakbang ni Tala ay tila isang himala na ipinagkaloob ng langit. Isang paalala na sa kabila ng lahat ng laso ni Doña Amalia, ang pag-ibig pa rin ang nagwagi. Lumapit si Gabriel sa kanya. Ang kanyang mga mata ay naglalabas ng isang uri ng katahimikan na matagal na hinanap ni Soraya. Umupo ang lalaki sa kanyang tabi at dahan-dahang kinuha ang kanyang kamay. Ang pagdampi ng kanilang mga palad ay tila isang huling piraso ng puzzle na nakumpleto na ang larawan ng kanyang buhay. Iniisip mo pa ba sila? Mahinang tanong ni Gabriel. Ang kanyang boses ay tila isang banayad na ihip ng hangin. Umiling si Soraya. Isang matamis na ngiti ang sumilay sa kanyang mga labi. Hindi na, Gabriel. Ang puot ay isang mabigat na bagahe na ayaw ko nang dalhin sa bagong buhay na ito. Pinatawad ko na ang sarili ko sa pananatili ko sa dilim noon. Tungkol naman sa kanila. Ang buhay na ang nagbigay ng hatol. Hindi ko na kailangang dagdagan pa ang kanilang dusa ng aking galit. Isang buwan na ang nakalilipas nang mabalitaan niyang pumanaw na si Doña Amalia sa isang charity ward, mag-isa at walang kahit isang kamag-anak na dumamay. Si Dante naman ay nananatiling bilanggo ng sarili niyang mga pagkakamali sa loob ng rehas. Para kay Soraya, ang tunay na katarungan ay hindi ang makitang nagdurusa ang kaaway, kundi ang makitang masaya at malaya ang kanyang sarili sa piling ng mga taong tunay na nagmamahal sa kanya. Ang tunay na utang na loob ay hindi sa mga taong nag-ahon sa iyo sa putik para lang gawin kang alipin, kundi sa iyong sarili dahil pinili mong bumangon, lumaban, at hindi hayaang mamatay ang liwanag sa iyong puso. Hinalikan ni Gabriel ang noo ni Soraya habang pinapanood nila ang huling sinag ng araw na naglalaho sa abot-tanaw. Sa katahimikan ng gabing iyon, tanging ang awit ng hangin at ang tawa ni Tala ang narinig. Ang pusong gapos noon ay tuluyan ng nakalaya. Lumilipad patungo sa isang bukas na wala ng bakas ng tanikala. Sa paglubog ng araw na yon sa bataan, hindi lamang ang dilim ang dumating, kundi ang isang panibagong katahimikan na matagal nang hinanap ni Soraya. Ang bawat daluyong ng dagat ay tila naghuhugas sa mga huling bakas ng pait, na nag-iiwan ng isang malinis na dalampasigan para sa kanyang bagong simula. Mga mahal kong tagapakinig, maraming salamat sa inyong matiyagang pagsama sa akin mula sa unang tahi ng paghihirap ni Soraya hanggang sa huling hibla ng kanyang tagumpay. Habang isinusulat ko ang bahaging iyon, kung saan walang pakundangang inalis ni Doña Amalia ang oxygen ni Tala. Tila tumigil din ang pagtibok ng aking puso sa tindi ng galit at sakit. Ang bawat sandali sa kwentong ito ay hango sa mga totoong hibla ng buhay na madalas nating makita sa ating paligid. Mga kwento ng pagsasakripisyo na kadalasan ay hindi napapansin. Ang ating buhay ay tila isang telang hinahabi sa gitna ng unos. Maaring may mga taong pilit na puputol sa ating mga sinulid o susubok na dungisan ang ating mga gawa. Ngunit gaya ni Soraya, tandaan nating tayo ang may hawak ng karayom. Ang mga peklat sa ating mga kamay mula sa tusok ng nakaraan ay hindi kapintasan, kundi mga borda ng ating katatagan na bumubuo sa isang obra maestrang mas matibay at mas maganda kaysa dati. Kung kayo ang nasa kalagayan ni Soraya, magagawa niyo rin bang talikuran ng puot? Sa huli,
para sa inyong sariling kapayapaan? Saan nyo nga ba pinapakinggan ang kwentong ito ngayon? Marahil ay habang nagluluto ng hapunan para sa pamilya, naglalaba, o habang tahimik na nagpapahinga pagkatapos ng isang mahabang araw ng pagtatrabaho. Nais ko pong marinig ang inyong mga kwento. Huwag po kayong mag-atubiling mag-comment, i-like, at i-share ang videong ito dahil dito sa ating tahanan, bawat tinig ay mahalaga at bawat karanasan ay may puwang na pakikinggan. Naway manatili kayong matatag at malaya sa pagpili ng inyong sariling kaligayahan. Hanggang sa muli nating pagkikita sa susunod na kwento ng buhay at pag-asa. Pamagat ng kwento. Paglaya ng pusong gapos. Ang alamat ng Tala Textiles Paunawa. Ang lahat ng mga karakter at sitwasyon sa kwentong ito ay katang-isip lamang na nilikha para sa layuning libangin at maghatid ng positibong mensahe sa bawat isa.